Ang pagbabalik ni Madam Si, ang mga katulong sa bahay lang ang lugar. Bantayan mo ang bahay. Tawanan. Isang imbitasyon para sa granding pagdiriwang ng Lux Galleria ang dumating. Malinaw na sa pangalan ko ito nakapangalan. Pero kinuha ito ng pamilya ng asawa ko at iniwan nila akong mag-isa sa bahay. Click. Narinig ko ang paglock ng pinto mula sa labas. Ikinulong nila ako. Sa ibabaw ng mesa may iniwang sulat ang asawa ko. Kinuha ko na ang emergency fund mo, huwag mo nang hanapin. Ikinulong na ninakawan pa. Hindi ko na ito kaya pang palampasin. Kinuha ko ang cellphone na matagal ko nang itinago sa pinakailalim ng aparador. At tumawag ako. Mr. Santos, may mga bisitang hindi inaasahan sa mall ko. Makalipas ang ilang sandali ang buong mall ay magugulo. Ano nga ba ang nangyari? 4:00 ng madaling araw. Oras kung kailan mahimbing ang tulog ng buong mundo. Ngunit sa isang maliit at masikip na dirty kitchen may ilaw pa ring nagmumula. Si Celestine, 35 taong gulang ay nakaupo sa harap ng isang lumang makinang panahi bahagyang nakayukod. Hawak ng kanyang mga daliri ang isang tweed jacket ng kanyang biyenan. Isa itong produkto ng sikat na luxury brand sa buong mundo ang Solana. Malalim ang itim sa ilalim ng mga mata ni Celestine. Halos hindi siya nakatulog mula pa kagabi matapos maghanda ng pagkain para sa piyesta ng buong barangay. Nang mag-isa na halos ikabali ng kanyang likod, iniwan pa sa kanya ng biyenang babae ang jacket para ayusin bago ito humilik at matulog. Kinusot ni Celestine ang kanyang mga matang pagod at maingat na sinuri ang punit sa jacket. Nang haplusin ng kanyang mga daliri, ang tela bahagyang nanginig ang mga mata ni Celestine. Ang kakaibang tekstura nito, ang masalimuot na pagkakahabi. Alam na alam ito ni Celestine dahil siya mismo ang pumili ng telang ito. 10 taon na ang nakalipas si Celestine ay isang maalamat na designer na gumulat sa mundo ng fashion sa Europa. Tinawag siya ng mga tao na Madam C. Sa edad na 25, inilunsad niya ang brand na Solana at ang kanyang unang koleksyon ay naging mga obra na tanging ang top 0.1% lang sa buong mundo ang nakakabili. Paris, Milan, New York. Umalingaw ang kanyang pangalan sa bawat fashion show sa mga sikat na lungsod na iyon. At ang jacket na basta na lang inihagis ng kanyang biyenan ay isa sa mga piraso mula sa kauna-unahang koleksyon na iyon. Mapait na napangiti si Celestine. Ang dulo ng kanyang labi ay tumaas sa kapaitan bago muling bumagsak. Na ang isang obra na pinagbuhusan niya ng dugot pawis ay ganito na lang itratrato. Parang may kung anong tumusok sa isang sulok ng kanyang puso. Ang halaga ng jacket na ito ay sapat na para makabili ng isang bagong sedan. Ang jacket na ito na regalo ni Celestine bago siya ikasal sa pamilyang ito ay walang kaalam-alam ang biyenan sa tunay na halaga nito. Para sa kanya isa lamang itong kasangkapan para sa pagyayabang. Ngunit umiling si Celestine at muling kinuha ang karayom. Dahil ang siya ngayon ay hindi na si Madam C. Hindi na rin siya ang nag-iisang anak ng may-ari ng pinakamagarang mall sa Pilipinas, ang Lux Galleria. Isa na lamang siyang manugang na 8 taon nang ginagawang parang katulong sa bahay na ito. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, tinapos ni Celestine ang pag-aayos at nagtungo sa kusina. Ang kanyang biyenang lalaki ay humiling ng sinangag at tuyo ang biyenang babae ay tsamporado ang kanyang asawa ay longganisa at ang kanyang hipag ay hiniwang prutas. Kailangan niyang maghanda ng iba't ibang almusal para sa 4 na tao. Bagsak ang mga balikat ni Celestine, ngunit tahimik siyang tumayo sa harap ng sangkalan. Pagsapit ng 7:30, isa-isang nagtipon ang pamilya sa hapagkainan. Itinaas ng kanyang biyenan si Aling Nena ang inayos na jacket at sinuri ito. Tumaas ang isang kilay nito at narinig ang isang pag-ismid. Naku Celestine, bakit ang galing-galing mong manahi? Tila isang papuri ngunit alam ni Celestine na hindi ito totoo at tama nga siya sumunod ang isa pang komento. Para kang mananahi sa Divisoria, pangkatulong talaga ang kapalaran mo, isang katulong. Natigilan ang kamay ni Celestine. Namutla ang mga dulo ng kanyang daliring may hawak na sandok.
Ngunit hindi umimik si Celestine. Sa loob ng 8 taon, sanay na siyang marinig ang mga salitang iyon. Pagod na siyang masaktan pa. Isinuot ng kanyang biyenan ang jacket at umikot-ikot sa harap ng salamin. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa bagay mukhang tunay na sola na nga ito. Sabi nila, 0.1% lang sa buong mundo ang nakakasuot nito. Tama talaga ang taste ko. Yumuko si Celestine at inilapag ang isang mangkok ng kanin. Sa loob-loob niya isang mapait na tawa ang kumawala. Sa hapagkainang ito, siya lamang ang nakakaalam ng tunay na halaga ng jacket na iyon. At siya rin ang tanging taong gumawa nito. Ang kanyang asawa si Marco ay nagsalita habang kumakain. Mahal, plinansa mo na ba ang suit ko? May importante akong meeting ngayon. Oo, sige. Sagot ni Celestine na parang makina. Isang sagot na walang emosyon, isang sagot na nakasanayan na lang. Hindi man lang pinansin ni Marco ang malalalim na eye bags sa ilalim ng mga mata ng kanyang asawa. O mas tamang sabihin, hindi niya man lang ito tiningnan. Biglang naalala ni Celestine ang araw ng kanilang kasal, 8 taon na ang nakalipas. Malinaw na sinabi ni Marco noon na paliligayahin niya ito habang buhay. Ngunit ang pangakong iyon ay naglaho na parang bula bago pa man matapos ang kanilang honeymoon. Habang naguhugas ng pinggan ang likod ni Celestine ay mukhang malungkot. Baluktot na balikat mga kamay na may kalyo mukhang walang buhay. Ang maningning niyang anyo noong araw ng kasal ay wala na. Habang naghuhugas, tumingin si Celestine sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa bintana ng kusina. Ngunit tila hindi abot ng mainit na liwanag na iyon ang puso ni Celestine. Biglang may namuong luha sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Bawal umiyak. Walang magbabago kahit umiyak pa siya. Tiningnan niya ang kanyang magaspang na mga kamay. Dati ang mga kamay na ito ang gumuguhit ng mga disenyo. Ngayon, puno na ito ng kalyo at bitak dahil sa paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Malalim na bumuntong hininga si Celestine. May kung anong kumukulo sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ngunit hindi pa niya alam kung ano iyon. Ang alam lang niya ang araw na ito bukas at sa susunod na araw ay magiging pare-pareho lang. Ngunit nang hapong iyon isang sulat ang dumating na yayanig sa buong buhay ni Celestine. Isang mamahaling sobre na kumikinang sa ginto. Nakasulat dito ng malinaw ang mga salitang Lux Galleria. Hindi na malaya ni Celestine na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na may malaking pagbabagong paparating ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ngunit kailangan pa ng kaunting panahon bago maging totoo ang kutob na iyon. Nang hapong iyon tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Celestine ang pinto habang suot ang kanyang apron, iniabot ng isang delivery man ang isang mamahaling sobre. May gintong gilid ito. Sa isang tingin pa lang, halatang hindi ito ordinaryong sulat. Kinuha ni Celestine ang sobre at tiningnan kung kanino galing. Lux Galleria. Nang makita ang mga salitang iyon, kumabog ng malakas ang puso ni Celestine. Nagsimulang manginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Isa itong sulat mula sa mundong pilit niyang tinalikuran sa loob ng 8 taon. Nang baligtarin niya ang sobre, nakita niya ang pangalan ng pinadalhan. Celestine Alcantara Reyes. Malinaw na pangalan niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Celestine ang sobre. Sa loob may isang magarbong imbitasyon. Luxe Galleria ika-50 Anniversary Valve VIP Brand Launching Party. Ang mga letrang naka-emboss sa ginto ay nakakasilaw. Naluha ang mga mata ni Celestine. Siguradong galing ito sa kanyang ama. 8 taon silang hindi nag-usap, ngunit hindi pala siya kinalimutan. Mahigpit na niyakap ni Celestine ang imbitasyon sa kanyang dibdib. Nagsimulang manikip ang kanyang ilong at namuo ang luha. At sa sandaling iyon, narinig ang malalakas na yabag mula sa sala. Ang kanyang hipag si Michelle ay patakbong papalapit. Ano yan? Ano yan? Anong dumating? Inagaw ni Michelle ang imbitasyon mula sa mga kamay ni Celestine. Hindi na niya ito napigilan.
Tiningnan ni Michelle ang imbitasyon at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. OMG mama, halika rito. Sa sigaw ni Michelle, nagmamadaling lumapit ang biyenan niyang si Aling Nena. Sumunod na rin ang asawa niyang si Marco at ang kanyang biyenang lalaki. Ang buong pamilya ay nagkumpulan sa isang imbitasyon. Ano ito? Inagaw ni Aling Nena ang imbitasyon. Habang binabasa niya ang mga gintong letra, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Napanganga siya at isang hala ang kumawala. Diyos ko, imbitasyon ito sa Viva Fob Wine Pea Party ng Lux Galleria. Tumaas ng isang oktaba ang boses ng kanyang biyenan. Isang sakim na kagalakan ang gumuhit sa kanyang muka. Nagsisisigaw din sa tuwa ang hipag niyang si Michelle. Mama, hindi kahit sino pwedeng pumunta dyan. Mga mayayaman at artista lang ang iniimbitahan dyan. Bakit may ganito sa bahay natin? Dahan-dahang nagsalita si Celestine. Nanginginig ang kanyang boses. Sa tingin ko po para sa akin yan. Biglang tumahimik ang sala. Sabay na napatingin sa kanya ang biyenan at hipag niya. Ang mga tingin nila ay puno ng pagtataka at pang-iinsulto. Humalakhak ang asawa niyang si Marco. Ikaw, sa tingin mo para sa'yo yan. Baka nagkamali lang sila, pangalan ni Mama yan, Nena at Celestine. Magkatunog naman. Alamin mo naman ang lugar mo. Nanigas ang mukha ni Celestine. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit walang salitang lumabas. Ang sama ng loob, ay umabot na sa kanyang lalamunan, ngunit kailangan niyang magtimpi. Sa loob ng 8 taon, natutunan niya na walang saysay ang kanyang mga salita sa bahay na ito. Inilagay ng biyenan niya ang imbitasyon sa kanyang bulsa. Siyempre, para sa akin to. Nag-member ako sa VVIP Club ng mall na yan sa cultural center nila. Hindi mo ba alam? Napabuntong hininga si Celestine sa kanyang isip. Imposibleng maging VVIP ng Lux Galleria sa ilang beses lang na pagpunta sa cultural center. Kailangan mong gumastos ng milyon-milyon sa isang taon para maimbitahan sa ganoong party. Ngunit hindi ito sinabi ni Celestine. Kung sasabihin niya, sermon lang ang aabutin niya. Kinuha na ni Michelle ang kanyang cellphone. Mabilis na nag-scroll ang kanyang mga daliri sa screen. Kailangan nating bumili ng party dress. Nakakahiya kung basta-basta lang ang isusuot natin doon. Oo nga, kailangan ko rin ng bagong damit. At magpapakulot pa ako at magpapamanicure. Ang mag-ina ay nagsimula ng magdaldalan sa sobrang tuwa. Tahimik na pinanood ni Celestine ang eksena. May kung anong kabuuan sa isang sulok ng kanyang puso. Umupo si Marco sa sofa. Sasama rin ako. Magandang pagkakataon yan para makakilala ng mga koneksyon. Makakatulong sa negosyo ko. Tumango rin ang biyenan niyang lalaki. Tama, buong pamilya tayo pumunta. Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Tahimik na bumalik si Celestine sa kusina. Sa kanyang likuran, patuloy na naririnig ang masasayang boses ng pamilya ng asawa niya. Usapan tungkol sa mga party dress, mamahaling bag at kung ano ang gagawin kapag nakakita ng mga sikat na tao. Isang walang katapusang pagdiriwang ng kayabangan. Sumandal si Celestine sa lababo at tumingin sa labas. Uminit ang kanyang mga mata. Imbitasyon iyon mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng 8 taon, inabot ng kanyang ama ang kamay nito. Ngunit kahit iyon ay inagaw sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Celestine. Galit-lungkot. Hindi niya alam kung anong emosyon ang bumabalot sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan ang dugo. Mula sa sala narinig niya ang boses ng kanyang biyenan. Celestine, sa araw ng party, siguraduhin mong plinantsado ang mga damit namin at kapag umalis kami, bantayan mong mabuti ang bahay. Hindi sumagot si Celestine. Tahimik lang siyang umiiyak habang nakatingin sa labas. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay tumulo sa lababo. Ngunit sa gitna ng mga luhang iyon, may unti-unting nagbabago. Sa mga matang puno ng pagsuko, isang maliit na ningas ang nagsimulang umusbong. Malabo pa, ngunit tiyak na may ibang liwanag na iyon.
Tumingala si Celestine sa langit. Nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ano na po ang gagawin ko? Isang bagay na 8 taong natutulog sa loob ni Celestine ang nagsimulang gumalaw. Dumating ang umaga ng party. Gumising si Celestine ng alas 5 para plansahin ang mga damit ng pamilya. Ang dress ng biyenan, ang damit ng hipag, ang suit ng asawa, ang Amerikana ng biyenang lalaki. Nangalay ang kanyang mga braso sa pagplansa ng 4 na set ng damit. Ang init mula sa plansa ay umabot sa kanyang muka, ngunit tahimik lang siyang nagpatuloy. Alas 8 ng umaga nagtipon na ang pamilya sa sala. Lahat ay masaya. Ang kanyang biyenan ay hinahaplos ang buhok na ipinaayos niya sa salon kagabi habang nakatingin sa salamin. Ang hipag niya ay abala sa pagse-selfie habang hawak ang bagong mamahaling bag. Ang bag na iyon ay binili gamit ang credit card na bigay ni Celestine bilang bahagi ng kanyang dote noong kinasal sila. Ngunit walang sino man ang nag-iisip tungkol doon. Dahan-dahang nagsalita si Celestine. Kumakabog ang kanyang dibdib. Pwede po ba akong sumama? Biglang nanlamig ang hangin sa sala. Dahan-dahang lumingon ang kanyang biyenan. Ang tingin nito ay parang nakatingin sa isang insekto. Ano sabi mo? Humalakhak ang hipag niyang si Michelle. Isang tawang may halong pang-insulto. Ate, alam mo ba kung anong lugar yon? Mga mayayaman at artista ang nandoon. Anong isusuot mo? Namula ang mukha ni Celestine. Binalot siya ng kahihiyan. Ngunit nagtimpi siya at muling nagsalita. Pero, yung imbitasyon nakapangalan sa akin. Bago pa niya matapos ang sasabihin, sumigaw si Marco. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang sinasabi mo? Kapag sumama ka sa itsura mong yan, mapapahiya lang ako. May mga importanteng tao akong kakausapin doon. Sisirain mo lang ang lahat. Nanginginig ang mga labi ni Celestine. Uminit ang kanyang mga mata, ngunit kinagat niya ang ngipin at pinigilan ang luha. Ayaw niyang umiyak sa harap nila. Nagkrus ng braso ang kanyang biyenan at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Isang tinging puno ng paghamak. May gagawin ka sa bahay ngayon. Magluto ka ng bulalo. Kailangan mong pakuluan yan ng 12 oras at matagal mo nang hindi nililinis ang beranda kaya linisin mo lahat yan ngayon. Yumuko si Celestine. Wala na siyang masabi. O kahit mayroon man alam niyang walang mangyayari. Alas 11 ng umaga, handa nang umalis ang pamilya. Ang kanyang biyenan at hipag ay nakasuot ng magagarang damit at nagbuhos ng pabango. Ang matamis na amoy ay kumalat sa buong sala, tumusok sa ilong ni Celestine. Habang isinusuot ni Marco ang kanyang sapatos sa may pinto, lumingon ito sa kanya. Malamig ang tingin nito. Manahimik ka lang dyan sa bahay. Huwag kang gagawa ng kung ano-anong kalokohan. Sabay-sabay silang lumabas ng pinto. Ngunit may kakaiba. Pagkasara ng pinto, narinig niya ang isang tunog. Click! Nagduda si Celestine. Sa pag-aalala, lumapit siya sa pinto. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi ito gumagalaw. Namutla ang mukha ni Celestine. Tinulak niya, hinila inalog ang hawakan, ngunit walang nangyari. Nilak nila ito mula sa labas. Napaupo si Celestine. Nawalan siya ng lakas. Hindi niya inakala na ikukulong siya ng sarili niyang pamilya. Hindi man lang hayop, pero ikinukulong ang tao sa bahay. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Matapos umiyak ng matagal tumayo si Celestine. Bumalik siya sa sala at umupo sa sofa. Doon niya napansin ang isang bagay sa mesa. Isang puting papel. Sulat kamay ng kanyang asawa. Nanginginig na kinuha ni Celestine ang sulat. Nakasulat dito, kapag sumama ka sa party sa itsura mong, yan masisira ang negosyo ko. Manahimik ka na lang dyan. At yung perang nasa drawer mo kinuha ko na huwag mo nang hanapin. Nanginginig ang mga kamay ni Celestine. Ang pera sa drawer. Iyon ang perang lihim niyang inipon sa loob ng 8 taon. Ang perang tinipid niya nang hindi alam ng kanyang biyenan. Ang sukli sa palengke, ang kaunting perang ibinibigay sa kanya. Ito ang pag-asa na lihim niyang iningatan sakaling kailanganin niyang umalis sa bahay na ito.
Nagmamadaling tumakbo si Celestine sa kwarto nila. Binuksan niya ang drawer. Wala nang laman. 100,000 piso. Ang buong ipon niya sa loob ng 8 taon ay naglaho. Napaluhod si Celestine. Nanginginig ang buong katawan niya. Galit, pagtataksil, kawalan ng pag-asa. Isang bagyo ng emosyon ang humagupit sa kanya. Ang lalaking tinatawag niyang asawa, ang taong 8 taon niyang kasama, ay nagnakaw ng ipon niya. Nang matuyo ang kanyang mga luha, nagsimulang magbago ang tingin ni Celestine. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na liwanag. Nagtiim ang kanyang bagang. Hindi na pwede to, naisip niya. 8 taon. 8 taon siyang nagtiis, nagtiyaga, lumaban. Ngunit tapos na. Hindi na niya hahayaang yurakan pa siya ng mga taong ito. Dahan-dahang tumayo si Celestine. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pinakailalim ng aparador. Sa pagitan ng mga kumot, may isang maliit na kahon. Sa loob nito, isang sikretong walang nakakaalam. Binuksan niya ang kahon at may lumabas na cellphone. Isang cellphone na hindi alam ng kanyang pamilya. Nang buksan niya ito, umilaw ang screen. Puno ito ng mga missed calls. Lahat galing sa iisang numero. Isang numerong 8 taon niyang iniiwasan. Nanginginig ang mga daliring pinindot niya ang numero. Matapos ang 2 ring sumagot ang nasa kabilang linya. Mr. Santos, ako to. Ang boses ni Celestine ay hindi na nanginginig, kalmado at matatag. Ihanda mo ang sasakyan, papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Celestine sa labas. Ibang-iba na ang kanyang mga mata. Ang manugang na 8 taong yumuyuko, si Celestine Reyes, ay naglaho na. Sa kanyang kinatatayuan, isang ibang tao na ang naroroon, ang anak ng may-ari ng Lux Galleria, ang maalamat na designer na si Madam C. Sa wakas, nagising na siya. Sakto 20 minuto matapos ang tawag. Nakaupo si Celestine sa sofa nakatingin sa labas. Kakaiba ang katahimikan ng kanyang isip. Parang dagat pagkatapos ng bagyo, lahat ng emosyon ay humupa na. Maya-maya may narinig siyang mga yabag sa labas ng pinto. Mga bulungan at tunog ng may kinakalikot. Tumayo si Celestine at tumingin sa pinto. Click. Narinig ang pagbukas ng lock. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa labas, nakatayo ang mga lalaking nakaitim na suit. Lahat sila ay malalim na nakayuko. Ma'am, pasensya na po sa paghihintay. Magalang na sabi ng nasa unahan. Si Mr. Santos, iyon ang executive secretary ng kanyang ama, ang may-ari ng Lux Galleria. May bahagyang luha sa kanyang mga mata. Dahil pagkatapos ng 8 taon, ang itsura ng ma'am niya ay sobrang kaawa-awa. Tumango lang si Celestine. Salamat sa pagdating, Mr. Santos. Wala po yon, ma'am. Isang karangalan po na makita kayo ulit. Bahagyang nanginginig ang boses ni Mr. Santos. Naramdaman ni Celestine ang init sa isang sulok ng kanyang puso dahil sa tapat na pagtanggap nito. Hindi tulad ng iba, hindi siya nito tinatratong katulong. Hinubad ni Celestine ang kanyang lumang tsinelas at lumabas. Sa hallway nakahilera ang mga bodyguard na nakaitim na suit. Sabay-sabay silang yumuko na parang isang mahal na bisita ang kanilang sinasalubong. Sa basement parking, isang itim na luxury sedan ang naghihintay. Halatang sasakyan ito ng Lux Galleria. Mabilis na tumakbo ang isang bodyguard at binuksan ang pinto sa likod. Pagkatapos ng 8 taon, muling sumakay si Celestine sa sasakyang iyon. Nang umandar na dahan-dahang nagsalita si Mr. Santos. Matagal na po kayong hinihintay ni Chairman. Taon-taon po siyang nagpapadala ng imbitasyon pero hindi po kayo tumutugon. Sumagot si Celestine habang nakatingin sa labas. Alam ko, nagkamali ako. Hindi po, ma'am. Iginagalang po ni Chairman ang desisyon ninyo, pero palagi po siyang nag-aalala. Uminit ang mga mata ni Celestine, ang kanyang ama. 8 taon na ang nakalipas nang sabihin ni Celestine na iiwan niya ang lahat para magpakasal sa isang ordinaryong lalaki
Mariin itong tumutol. Bakit daw ang isang anak ng mayaman, isang sikat na designer, ay magpapakasal sa isang lalaking walang-wala? Ngunit nabulag si Celestine sa ngalan ng pag-ibig. Nag-away sila ng malaki at umalis siya ng bahay. At lumipas ang 8 taon, 20 minuto lang nakarating na ang sasakyan sa Lux Galleria. Ngunit hindi sila sa main entrance dumaan. Dumaan sila sa VIP entrance sa likod ng mall. Doon nakahilera na ang mga empleyado. "Welcome po, ma'am!" Sabay-sabay silang bumati. Dumaan si Celestine sa gitna nila at sumakay sa elevator. Ang private elevator ay tahimik na umakyat. Ang destinasyon ang pinakatuktok na palapag kung saan bawal ang ordinaryong tao. Nang bumukas ang pinto, isang magarbong espasyo ang bumungad. Ang VVIP Private Suite. Mahinang ilaw ang bumabalot sa buong lugar at isang mamahaling amoy ang humahalimuyak. Sa isang pader may isang malaking salamin at sa harap nito isang vanity table. "Dito po, ma'am," magalang nasabi ng isang babaeng staff. Umupo si Celestine sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Tuyot na balat, bitak-bitak na labi, mga matang walang buhay. Ang 8 taong paghihirap ay nakaukit sa kanyang mukha. Tinitigan niya ito sandali at mahinang nagsalita. "Simulan na natin." Sa isang salitang iyon, naging abala ang buong suite. Lumapit ang isang makeup artist, inihanda ng isang hairstylist ang kanyang mga gamit. Isang nail artist ang humawak sa kamay ni Celestine. Nang makita ng nail artist ang magaspang at bitak-bitak na kamay ni Celestine, namula ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi at maingat na inayos ang kanyang mga kuko. Isang oras ang lumipas. Unti-unting nagbago ang mukha ni Celestine. Nagkaroon ng buhay ang kanyang tuyot na balat at ang kanyang mga labi ay naging makintab. Maingat na inayos ng hairstylist ang kanyang buhok. Ang dating tuyo at walang buhay na buhok ay nagsimulang kuminang. 2 oras ang lumipas. Ang nasa salamin ay isang ganap na ibang tao. Ang kanyang makeup ay simple ngunit malalim at ang kanyang mga labi ay kulay alak. Ang kanyang buhok na nakataas ay nagbigay sa kanya ng isang marangal na anyo. Ang itsura ng pagod na manugang ay wala na. "Dala ko na po ang damit," sabi ng staff. Lumingon si Celestine. Hawak ng staff ang isang damit na nasa itim na garment bag. Tumayo si Celestine at dahan-dahang lumapit. Nang alisin ang takip, isang damit na nakakapigil hininga ang lumataw. Isang midnight blue silk dress. Ang balikat ay elegante at ang bewang ay perpektong hinulma. Ang laylayan ay may libo-libong maliliit na kristal na kumikinang na parang mga bituin sa gabi sa tuwing tatamaan ng ilaw. Naluha ang mga mata ni Celestine. Kilala niya ang damit na ito. 10 taon na ang nakalipas, noong siya pa si Madam si siya mismo ang nagdisenyo nito. Ang nag-iisang damit na ganito sa buong mundo. Noon isang sikat na aktres ang nag-alok ng napakalaking halaga para bilhin ito ngunit hindi niya ipinagbili. Itinago niya ito para isuot sa isang espesyal na araw. Iningatan po ito ni Chairman. Mahinang sabi ni Mr. Santos. Tahimik na hinaplos ni Celestine ang damit. Malambot ang seda sa kanyang mga daliri. 10 taon na ang lumipas, ngunit perpekto pa rin ang kondisyon ng damit. Halatang iningatan ito ng mabuti ng kanyang ama. Pumasok si Celestine sa fitting room. Hinubad niya ang luma niyang shorts at kupas na t-shirt, ang mga damit na 8 taon niyang sinuot. Inilapag niya ang mga ito sa sahig at tinitigan sandali. At dahan-dahan niyang kinuha ang damit. Nang dumampi ang seda sa kanyang balat, isang kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Perpektong akma na parang sarili niyang balat. Tumayo si Celestine sa harap ng salamin. Isang estrangherang babae ang nakatayo roon. Hindi pala estranghera. Ito ang sarili niyang nawala 8 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang itinuwid ni Celestine ang kanyang balikat at itinaas ang kanyang baba. Ang kanyang likod ay naging tuwid at ang kanyang mga mata ay nagbago.
Ang itsura ng isang kimi at api na manugang ay ganap na naglaho. Sa kanyang kinatatayuan, isang babaeng puno ng karisma. Nang bumukas ang pinto ng fitting room at lumabas si Celestine, lahat ng staff sa suite ay napahinto sa paghinga. May bumulong ng paghanga. Napakaganda ninyo, ma'am, sabi ni Mr. Santos na mumula ang mga mata. Bahagyang ngumiti si Celestine, ngunit may lamig sa ngiting iyon. Sa huli, isang staff ang nagdala ng isang kahon ng alahas. Nang buksan ito, isang kwintas na diamante ang lumitaw. Dose-dosenang karat ng diamante ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nang isuot ni Celestine ang kwintas, kompleto na ang lahat. Huling sulyap sa salamin, mahina siyang nagsalita sa sariling refleksyon. Ang tagal mong naghintay. Isa iyong pagbati sa sarili niyang natulog sa loob ng 8 taon. Si Madam C sa wakas ay nagbalik na. Handa na po ba kayo, ma'am? Tanong ni Mr. Santos. Dahan-dahang lumingon si Celestine. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Kung ganoon po, ano po ang itatawag ko sa inyo? Bahagyang ngumiti si Celestine. Isang eleganteng ngunit matalas na ngiti. Tawagin mo akong Madam C. Simula ngayon. Yumuko ng malalim si Mr. Santos. Masusunod po, Madam C. Habang papalabas ng suite, tumingin si Celestine sa bintana. Sa ibaba sa party, ang pamilya ng kanyang asawa ay nagpapasikat, walang kamalay-malay na darating siya. Nanlamig ang tingin ni Celestine. Oras na para ipakita sa kanila kung ano ang tunay na luxury. Sa parehong oras, ang party sa Lux Galleria ay nasa kasukdulan ng karangyaan. Sa Grand Ballroom sa unang palapag, daan-daang bisita ang nagtipon. Mga may-ari ng malalaking kumpanya, mga sikat na artista, mga politiko. Ang mga pinakasikat na tao sa Pilipinas ay naroroon. Ang tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan ay maririnig kahit saan. Mahinang classical music ang bumabalot sa lugar at mga waiter na nakataksido ang tahimik na nagsisilbi. Lahat ay elegante at may class. Ngunit may mga taong sumisira sa eleganteng atmosperang iyon. Ang pamilya ng kanyang asawa. Si Aling Nena, pagkapasok pa lang sa party, ay nanlaki ang mga mata. Napanganga siya. Diyos ko, ano ang lahat ng ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking chandelier. Umaling-aungaw ang boses ni Aling Nena sa buong ballroom. Nagulat ang mga tao sa paligid at napalingon. Ngunit walang pakialam si Aling Nena. Mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang paghanga. Michelle, tingnan mo to. Yung taong yon, di ba't nakita ko na yan sa TV? Oo nga, matotoo. Hinawakan ni Michelle ang braso ng ina. Mahinaan mo ang boses mo, nakakahiya. Anong nakakahiya? Inimbitahan din tayo rito. Itinaas ni Aling Nena ang kanyang dibdib at pumasok sa loob. Ngunit ang kanyang damit ay hindi bagay sa okasyon. Isang pekeng damit na binili sa Tiangge sa halagang 500 piso pero ipinagbili sa kanya sa halagang 10,000, sinabing branded. Halatang cheap ang tela at hindi pantay ang tahi. Kahit sinong may kaunting alam sa fashion ay malalamang peke ito. Ang asawa niyang si Marco, pagkapasok pa lang ay palinga-linga. Puno ng ambisyon ang kanyang mga mata. Kailangan kong makahanap ng koneksyon dito. Yung taong yon, di ba't CEO yon ng isang malaking kumpanya? Sinubukan ni Marco na lumapit sa isang estranghero para ibigay ang kanyang business card. Ngunit tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa at tumalikod. Nalaman agad nito na mumurahin lang ang suot ni Marco. Namula ang mukha ni Marco, ngunit pilit siyang nagkunwaring walang nangyari. Ang kanyang biyenang lalaki ay nakatayo lang sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Ito ang unang beses niyang makapunta sa ganitong lugar. Hawak niya ang isang baso ng champagne at awkward na uminom. Sumimangot siya. Ano to, ang pangit ng lasa? Mas masarap pa ang Sprite. Narinig ang mga tawa sa paligid. Narinig nila ang sinabi nito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sila tumatawa. Samantala, si Aling Nena ay nakatayo sa harap ng buffet table. Puno ito ng masasarap na pagkain. Caviar, lobster, truffle, pasta, wagyu steak.
Nagniningning sa kasakiman ang kanyang mga mata. Naku, libre lahat ito ang swerte. Kumuha siya ng 2 plato at nagsimulang maglagay ng pagkain. Isang plato para sa karne, isa para sa seafood. Hindi pa nasiyahan, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang handbag. Kukuha ako ng tinapay. Pwede kong almusalin bukas. Lumingalinga si Aling Nena at inilagay ang mga tinapay sa kanyang bag. Pati ang maliliit na cake ay binalot niya sa napkin at isinilid. Nakita ito ng isang waiter na may pagtataka sa muka ngunit wala siyang pakialam. Hindi rin nagpahuli si Michelle. Abala siya sa pagsa-selfie sa buong party. Kapag may nakikitang sikat, lalapit siya para makasama sa picture. "Excuse me sir, pa-picture po." Sinubukan ni Michelle na mag-selfie sa tabi ng isang sikat na aktor, ngunit pinigilan siya ng manager nito. "Pasensya na po, pero bawal po ang picture ng walang pahintulot." Namula ang mukha ni Michelle, isang halo ng hiya at galit. "Ano ba yan, porket sikat ang yabang? Kapag laos ka na ikaw pa ang lalapit sa akin." Sigaw niya bago umalis. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sino ba yang mga yan? Paano sila nakapasok dito? At sa sandaling iyon, nabangga ni Aling Nena ang isang babae sa harap ng buffet. Natapunan ng pagkain ang damit ng babae. "Aray!" Sigaw ng babae. May mantsa ng lobster sauce ang kanyang damit. Halatang mamahaling designer dress. Ngunit ang reaksyon ni Aling Nena ay nakakagulat. Imbes na humingi ng tawad, siya pa ang nagalit. "Hoy, tingnan mo nga ang dinadaanan mo." "Natapunan ang damit ko." Gulat na napatingin ang babae. "Ano po?" "Kayo po ang nakabangga sa akin." "Ano?" "Sumasagot ka pa, hindi mo ba ako kilala?" Nilakasan ni Aling Nena ang kanyang boses. Nagsimulang maglapitan ang mga tao. Lumakas ang bulungan. "Alam mo ba kung magkano tong damit ko? Bagong labas to ng Madam C." Sigaw niya. Ngunit nang marinig iyon ng mga tao, nagbago ang kanilang ekspresyon. May humalakhak. "Damit yan ni Madam C, halatang peke mula rito." Lumakas pa ang bulungan. Namula ang mukha ni Aling Nena ngunit hindi siya umatras. "Peke, anong alam ninyo kung tunay o peke to?" Lumalaki na ang gulo. Sinubukan ng mga waiter na ayusin ang sitwasyon, ngunit hindi madali. Ang eleganteng atmosfera ng party ay biglang nasira at sa sandaling iyon mula sa terrace sa ikalawang palapag, may isang taong nanonood sa eksena, si Celestine. Nakasuot ng magarbong damit at isang maskara, nakasandal siya sa rehas. Ang maskara ay gawa sa itim na lace, tanging ang mga mata lang ang kita. Ngunit ang mga matang iyon ay malamig na kumikinang. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang pulang alak ay gumagalaw sa loob. Dahan-dahan niyang inalog ang baso habang nakatingin sa ibaba. Nakita niya ang kanyang biyena na gumagawa ng gulo, ang kanyang hipag na napapahiya, ang kanyang asawa na tinatanggihan. Tahimik niyang pinanood ang lahat. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang labi, ngunit hindi iyon ngiti. Iyon ay paghamak. Ang mga taong 8 taon siyang ginawang katulong. Ang mga taong nagnakaw ng pera niya at ikinulong siya. Ngayon ay nasa ibaba sila, nagpapakita ng kanilang tunay na kulay. Inilapit ni Celestine ang baso sa kanyang labi. Ang pulang alak ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Matamis, ngunit mapait. "Magandang panoorin," mahinang sabi ni Mr. Santos sa kanyang tabi. Hindi tumango si Celestine. Nakatingin lang siya sa ibaba. "Naiinis po ako na 8 taon kayong ginanito ng mga taong yan, ma'am, madam." "Huwag kang mainis." Kalmado ang boses ni Celestine. Ngunit sa ilalim nito may malamig na galit. "Dahil ngayong gabi, mawawala sa kanila ang lahat." Inilapag niya ang baso sa rehas at dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay matalas na kumikinang. "Mr. Santos, anong oras ang main event?" 30 minuto mula ngayon po. Ang pag-iilaw ng Champagne Tower." "Mabuti." Muli siyang tumingin sa ibaba. Ang kanyang biyenan ay patuloy pa rin sa paggawa ng gulo na para bang siya ang bida ng party. Muling ngumiti si Celestine.
Isang mas malalim na ngiti ngayon. Isang ngiti ng isang mangangasong nakatingin sa kanyang biktima. Nasiyahan ako sa panonood, bulong niya. Oras na para umakyat sa entablado. Umalis si Celestine sa terrace kasunod si Mr. Santos. Sa ilalim ng mahinang ilaw ang kanyang damit ay kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Sa ibaba, patuloy ang gulo. Hindi alam ng kanyang pamilya na sa loob ng 30 minuto, ang kanilang kapalaran ay ganap na magbabago. Hindi huminto si Celestine. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay umaling-aungaw sa hallway. Tok tok tok, parang tunog ng kampanang nagbabadya ng paghuhukom. Sa gitna ng party hall, isang dambuhalang champagne tower ang nakatayo. Mahigit 3 metro ang taas nito. Daan-daang kristal na baso ang nakaayos na parang piramide kumikinang sa ilalim ng ilaw. Espesyal itong ginawa para sa ika-50 anibersaryo ng Lux Galleria. Bawat baso ay gawa sa kamay at ang buong tore ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang highlight ng party ay ang pag-iilaw nito. Ang chairman mismo ang magbubuhos ng champagne sa pinakatuktok na baso at ang gintong likido ay dadaloy na parang talon, pupunuin ang lahat ng baso. Sa sandaling iyon magbabago ang ilaw at ang buong tore ay magliliwanag. Nagtipon ang mga bisita sa paligid ng tore naghihintay. Puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Ngunit ang problema ay si Michelle. Habang naglilibot may nakita siyang nakakuha ng kanyang pansin. Isang binatang nakatayo sa tabi ng tore. Matangkad malapad ang balikat at gwapo. Mukhang isang model turned actor. At totoo nga, isa siyang modelo kinuha para sa party na iyon. Naging hugis puso ang mga mata ni Michelle. Naku, ang gwapo. Type ko. Inayos niya ang kanyang buhok at lumapit sa lalaki. Nakikipag-usap ito sa ibang mga modelo. Sumingit si Michelle. Hi, modelo ka ba? Ang gwapo mo naman. Lumingon ang lalaki. Pilit siyang ngumiti, ngunit halatang naiilang. Ah, oo. Salamat. VIP ako sa party na, to alam mo ba sikat? Kasi ang pamilya namin, pagyayabang ni Michelle. Tumingin ang mga tao sa paligid, ngunit wala siyang pakialam. Ganoon ba, Maung? Awkward na sagot ng lalaki at bahagyang umatras. Pero hindi sumuko si Michelle. Mas lalo pa siyang lumapit. Pwedeng mahingi ang number mo para makakain naman tayo sa labas minsan. Pasensya na pero nagtatrabaho ako ngayon. Magalang na pagtanggi ng lalaki. Ngunit imbes na malungkot, nagkaroon pa ng determinasyon sa mukha ni Michelle. Ano ka ba? Isang number lang ang hirap pa ibigay. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Napapitlag ito at umatras. At sa sandaling iyon, natapakan ni Michelle ang base ng champagne tower. Nawalan siya ng balanse. Aray! Sigaw niya at iwinasiwas ang kanyang kamay. Tumama ito sa ibabang bahagi ng tore. Ilang kristal na baso ang umuga. At sa sumunod na sandali, lahat ay nangyari na parang slow motion. Ang isang baso ay tumama sa katabi nito, na tumama naman sa isa pa. Nagsimula ang isang chain reaction. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Huwag, may sumigaw ngunit huli na ang lahat. Crash! Isang malakas na ingay ang umaling-aungaw kasabay ng pagguho ng tore. Daan-daang kristal na baso ang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin ay yumanig sa buong hall. Nagtakip ng tenga ang mga tao. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Tumalsik ang champagne sa mga damit ng ilang bisita. Sigawan ang narinig kahit saan. Ang ballroom ay naging isang gulo. Napaupo si Michelle sa sahig na mumutla. Nanginginig ang kanyang mga labi. May sugat ang kanyang palad, ngunit hindi niya ito nararamdaman sa sobrang gulat. Anong nangyari? Tumakbong lumapit si Aling Nena. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang naguhong tore. Tinulungan niyang tumayo ang anak. Michelle, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Mama, anong gagawin ko? Nanginginig ang boses ni Michelle, may namumuong luha sa kanyang mga mata.
Alam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nagmamadaling lumapit ang mga staff ng party. Isang manager ang namutla nang makita ang tore. Anong nangyari dito? Biglang nagbago ang tingin ni Aling Nena. Ang gulat ay napalitan ng katusuhan. Lumingalinga siya at nakita ang isang binatang waiter malapit sa tore. Mukha itong nasa 20 anyos, isang part-timer. Nakatayo lang ito tulala. Mabilis na itinuro ni Aling Nena ang waiter. Siya, yang waiter na yan, ang tumulak. Namutla ang waiter. Po, wala po akong ginawa. Sinungaling. Nakita ko, ikaw ang tumulak sa tore. Sigaw ni Aling Nena. Puno ng lason ang kanyang boses, desperadong pagtakpan ang kasalanan ng anak. Sumang-ayon agad si Michelle. Oo, siya ang tumulak. Nakita ko. Naluha ang waiter. Wala po talaga akong ginawa. Nakatayo lang po ako. Manahimik ka, kung hindi mo tinulak bakit guguho yan? Lumapit si Aling Nena sa waiter. Itinaas niya ang kanyang kamay handang sampalin ito. Napapikit ang waiter, hindi makaiwas. At sa sandaling iyon, tigil! Isang malamig at malinaw na boses ang umaling-awngaw. Lahat ay napalingon. Sa tuktok ng hagdanan sa ikalawang palapag, nakatayo ang isang babae. Ang kanyang midnight blue dress ay kumikinang. Nakasuot siya ng itim na lace mask, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Natigilan ang kamay ni Aling Nena. Tumingala siya sa babae. Nakaramdam siya ng takot. Sino ka? Tanong niya na wala ang tapang. Hindi sumagot ang babae. Dahan-dahan siyang bumaba. Tok, tok, tok. Ang tunog ng kanyang takong ay umaling-awngaw. Bawat hakbang ay parang isang reyna. Nagbigay daan ang mga tao. Pinigilan nila ang kanilang paghinga. Hindi nila alam kung sino siya, ngunit alam nilang hindi siya ordinaryo. Huminto ang babae sa harap ng naguhong tore. Tiningnan niya ang mga bubog sa sahig. At itinaas ang kanyang ulo kay Aling Nena. Walang kasalanan ang binatang yan. Ang boses niya ay mahina ngunit malinaw. Ano-sino ka para makialam? Sigaw ni Aling Nena, ngunit hindi na kasing tapang ng dati. Humakbang palapit ang babae. Umatras si Aling Nena. Pinapanood ko ang lahat sa party na ito. Malamig na sabi ng babae. Ang nagpatumba ng tore ay hindi ang waiter kundi ang anak mo. Nadulas siya habang nilalandi ang isang modelo. Namula ang mukha ni Michelle. Dumating na rin ang kanyang ama at si Marco. Buong pamilya na sila. Humakbang si Marco. Hoy, sino ka para pagsabihan ang pamilya ko? Alam mo ba kung nasaan ka? Lumingon ang babae kay Marco. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata sa likod ng maskara. Nakaramdam ng kilabot si Marco. Kung nasaan ako, bahagyang ngumiti ang babae. Nasa bahay ko kayo. Nagbulungan ang mga tao. Bahay niya? Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay at nagsimula siyang tanggalin ang maskara. Habang unti-unting lumilitaw ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata ng pamilya. Napanganga sila. Hindi makapaniwala. Dahil ang mukha sa likod ng maskara ay isang mukhang kilalang-kilala nila. Nang matanggal ang itim na lace mask ang mukha sa ilalim nito ay nalantad sa ilaw. Namutla ang mukha ni Aling Nena. Nanlaki ang kanyang mga mata at napanganga. Ganoon din si Michelle sa tabi niya. Parang nakakita ng multo. Manugang, nanginginig na, sabi ni Aling Nena. Kinusot niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi nagbago ang nakikita. Ang babaeng nakasuot ng magarbong damit at kuwintas na diamante ay walang iba kundi ang manugang niyang si Celestine. Ang manugang na kaninang umaga lang ay nakapambahay at nagluluto para sa piyesta. Ngayon ay nakatayo sa harap nila na parang isang reyna. Ikaw, bakit ka nandito? Sigaw ni Aling Nena. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Nanigas ang kanyang batok. Hindi sumagot si Celestine. Tiningnan lang niya ang kanyang biyenan. Ang tingin niya ay napakalamig. Lumapit si Marco, gulat din. Celestine, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, manatili ka sa bahay.
Nanginginig ang boses ni Marco, halo-halong gulat at galit. Ngunit hindi natinag si Celestine, manatili sa bahay. Ang boses niya ay mahina ngunit malinaw. Pagkatapos ninyo akong ikulong mula sa labas, nagbulungan ang mga tao. Ikinulong. Sino ba ang nakakahiya, Pam? Tiningnan ni Celestine ang buong pamilya. Ang peking damit ng biyenan, ang mumurahing bag ng hipag, ang cheap na suit ng asawa. Kayo na naglalagay ng pagkain sa bag, nagpapatumba ng toreng milyon ang halaga at naninisi ng inosenteng tao. Kayo ang nagsasabi ng kahihiyan. Bawat salita ni Celestine ay parang patalim. Hoy bruha ka, ganyan ka na makipag-usap sa biyenan mo. Sigaw ni Aling Nena, ngunit hindi na yumuko si Celestine. Mas lalo pang nanlamig ang kanyang mga mata. Biyenan? Napangiti si Celestine. Isang ngiting may dalang 8 taong hinanakit. Ang taong 8 taong ginawa akong katulong pinagtrabaho mula umaga hanggang gabi at palaging iniinsulto. Iyon ba ang biyenan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Celestine. Gusto ninyong sabihin ko sa lahat dito kung paano ninyo ako tinrato. Tumingin siya sa paligid. Daan-daang bisita ang nanonood. Mahal, tama na. Sa bahay na tayo mag-usap. Sinubukang hawakan ni Marco ang braso ni Celestine. Ngunit tinabig niya ito. Huwag mo akong hawakan. Ang tingin ni Celestine ay parang yelo. Natakot si Marco. 8 taon? Pagpapatuloy niya. 8 taong gumigising ako ng 4:00 para magluto, maglaba, maglinis, magayos ng damit. 8 taon na kahit isang salitang salamat wala akong narinig. Ang narinig ko lang katulong bang pang divisorya. Iyon ang naririnig ko. Hindi ba't obligasyon mo yan bilang asawa? Sigaw ni Aling Nena. Obligasyon to pang tanong ni Celestine. Ang ikulong ako at nakawin ang pera ko, obligasyon ba yon? Muling nagbulungan ang mga tao. Ninakaw. Namutla si Marco. Naalala niya ang 100,000 piso. Hihiniram ko lang yon, ibabalik ko rin. Hiniram ba? Napangiti si Celestine. Ang ipon ko ng 8 taon galing sa sukli sa palengke. Isang sulat lang ang iniwan mo. Hindi makasagot si Marco. Tiningnan ni Celestine ang buong pamilya. Yumuko ang kanyang biyenang lalaki. Namumula sa galit ang kanyang biyenan at hipag. Namumutla ang kanyang asawa. At yang mga suot ninyo ngayon, itinuro niya ang damit ng biyenan. Binili ninyo yan gamit ang card ko, di ba na kinuha ninyo sa wallet ko nang hindi ko alam? Hindi makakaila si Aling Nena. Kaya ano ngayon? Sigaw ni Michelle. Pamilya naman tayo ah, akala mo ba kung sino kang importante? Tiningnan siya ni Celestine. Kung importante ako, itinuro niya ang sariling damit. Kilala mo ba to? Tiningnan ni Michelle ang damit. Midnight blue seda crystal. Huwag mong sabihin, ito yung kay Madam C. Tama, sabi ni Celestine. Gawa ito ni Madam C 10 taon na ang nakalipas. Nag-iisa lang sa mundo. Inalok ng isang Hollywood star ng 50 milyon piso pero hindi ipinagbili. Kaya ano? Paanong nasuot mo yan? Dahil ako ang gumawa nito, ngumiti si Celestine. Nagulat ang lahat. Ako si Celestine Alcantara. Ang nagtatag ng Solana, si Madam C. At ang nag-iisang anak ng may-ari ng Lux Galleria. Sa sandaling iyon parang tumigil ang mundo. Namutla ang pamilya. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang batok. Napaupo ang biyenang lalaki. Anak? Ng may-ari, nanginginig na, sabi ni Marco. Oo, sabi ni Celestine. Ang manugang na 8 taon ninyong tinratong katulong ay anak ng may-ari ng mall na ito at ngayong gabi pagbabayaran ninyo ang lahat. Isang takot ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng party, ang kanilang mundo ay nagsimulang gumuho. Tumahimik ang buong hall. Hindi makapaniwala ang mga bisita. Siya ang anak ng may-ari ng Lux Galleria, si Madam C. Si Marco imbes na matakot ay nagalit. Ano anak ng may-ari? Huwag mo akong lokohin. 8 taon tayong nagsama. Sa tingin mo hindi ko malalaman ni wala kang ang disenteng dote noong kinasal tayo.
Sumabat si Aling Nena. Oo nga, yung mga mumurahing gamit na dinala mo na ibenta na namin. Dote, sabi ni Celestine. Ang mga alahas gamit at kubyertos na dinala ko. Ang halaga ng lahat ng iyon ay sapat para bilhin ang isang buong palapag ng mall na ito. Kayo lang ang hindi nakakaalam ng halaga. Manahimik ka. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay handang sampalin si Celestine. Hindi umiwas si Celestine. Tiningnan lang niya ang papalapit na kamay at biglang may pumigil sa kamay ni Marco. Isang matandang lalaki. Sino ka para saktan ng anak ko? Ang boses niya ay mahina ngunit umalingaw-ngaw. Nanigas si Marco. Anak. At doon niya nakilala ang lalaki. Si Don Alejandro Alcantara, ang chairman ng Lux Galleria, isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Chairman. Binitawan ni Don Alejandro ang kamay ni Marco. Ikaw ang nagpahirap sa anak ko ng 8 taon. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at lungkot. Hindi po kayo pagkakaunawaan, sabi ni Marco. Lumapit si Aling Nena. Chairman, mahal na mahal po namin ang manugang namin. Di ba, Celestine? Ngunit hindi siya pinansin ni Celestine. Papa, sabi ni Celestine nanginginig. 8 taon niyang hindi nabanggit ang salitang iyon. Lumambot ang tingin ni Don Alejandro. Anak! Niyakap niya si Celestine at doon na bumuhos ang luha ni Celestine. Papa, sorry po. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad, anak. Nang maghiwalay sila, muling nanlisik ang mata ni Don Alejandro sa pamilya. Ikinulong ninyo ninakawan at inabuso ang anak ko. Napaluhod ang biyenang lalaki. Patawad po, hindi po namin alam. Sumunod si Aling Nena. Opo, kung alam lang po namin, hindi po namin gagawin yon. Kaya kung hindi ninyo alam, okay lang. Malamig na tanong ni Don Alejandro. Kung hindi siya mula sa mayamang pamilya, tama lang na gawin ninyo yon. Itinaas niya ang kanyang kamay at pumasok ang mga bodyguard. Sasampahan ko kayo ng kaso. Illegal detention, theft, defamation. Maghanda kayo. Tay, Chairman patawad po. Magiging mabuti na po kami kay Celestine. Nagmamakaawa si Marco. Huwag mo akong tawaging tay. Hindi na kita manugang. Ano po? Hiwalayan na. Nanlumo si Marco. Hindi pwede. Sigaw ni Aling Nena, niyakap ang binti ni Celestine. Anak, patawarin mo si Mama. Huwag kayong maghiwalay. Ngunit tinulak siya ni Celestine. Ngayon ninyo lang ako tinawag na anak. Sa loob ng 8 taon, hoy. Ikaw, bruha, ang tawag ninyo sa akin. Tiningnan ni Celestine ang buong pamilya na nakaluhod. Dapat ay masaya siya. Ngunit may kulang. Papa, may kailangan pa po akong gawin, sabi niya. Lahat ng binili nila, gamit ang pera ko. Kailangan nilang ibalik. Tumango ang kanyang ama. Tama. Humakbang palapit ang mga bodyguard. Ang tunay na pagtutuos ay magsisimula pa lang. Pinalibutan ng mga bodyguard ang pamilya. Walang matatakbuan. Lumapit si Celestine. Oras na para magbayad. Inabot ni Mr. Santos ang isang folder. Ito ang listahan ng lahat ng binili ninyo gamit ang personal credit card ko sa loob ng 8 taon. Ipinakita niya ang mga dokumento. Aling Nena, ang ginastos ninyo ay umabot ng 10 milyong piso. Damit, bag, alahas. Michelle, 4 na milyon. Marco, 3 milyon. Biyaan ng lalaki, 1 milyon. Kabuuan, 18 milyong piso. At lahat ng ito, kinuha ninyo ng walang pahintulot. Pagnanakaw yan. Hindi yan pagnanakaw, pamilya tayo, sigaw ni Marco. Pamilya na pangiti si Celestine. Ang nang iwan nagnakaw at nag-insulto. Pamilya ba yon? Itinuro niya ang damit ni Aling Nena. Ang damit na yan, 150,000 piso. Ang kwintas, 500,000 piso. Pag-aari ko ang mga yan. Hubarin ninyo. Ngayon din. Ano dito? Sigaw ni Aling Nena. Oo. Walang awa sa mukha ni Celestine. Naglagay ng harang ang mga bodyguard. Sa likod nito, napilitang maghubad si Aling Nena at ang iba pa. Pinalitan nila ang kanilang mamahaling damit ng mumurahing pambahay na inihanda ni Celestine. Naging kaawa-awa ang kanilang itsura.
At ngayon, ang ikalawang bayarin. Kumuha si Celestine ng isa pang dokumento. Ang bayad para sa 8 taong pagiging kasambahay ko. Ayon sa mga eksperto, ang halaga ng serbisyo ko bilang katulong tagaluto at tagapag-alaga ay umabot ng 4 na milyong piso. Nanlaki ang kanilang mga mata. At para sa pinsalang emosyonal, dahil sa 8 taong pang-iinsulto at illegal detention, 3 milyon pa. Ang kabuuan ay 25 milyong piso. Napahandusay ang biyenang lalaki. Saan kami kukunha ng ganyang kalaking pera? Kung wala, kukunin namin ang mga ari-arian ninyo, ang bahay, sasakyan, lahat. Lumapit si Aling Nena, umiiyak at nakaluhod. Anak, patawad, na magiging mabuti na ako. Ngunit malamig siyang tiningnan ni Celestine. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi ako ang anak mo. Ako si Madam C, ang Madam C na hinahangaan ninyo. Tumalikod si Celestine. Mr. Santos, tawagan mo ang pulis. Isasampa ko ang kaso para sa illegal detention at theft at ang civil case. Masusunod po. Takot na takot ang pamilya. Lumapit si Marco. Celestine, pakiusap yung 8 taon nating pagsasama. Pagsasama? Sabi ni Celestine. Binigyan mo ba ako ng pagmamahal? Kahit minsan naging asawa ka ba sa akin, hindi. Mas masahol ka pa sa estranghero. Dahil ang estranghero hindi nagnanakaw at nang iiwan. Tumalikod si Celestine, inakbayan ng kanyang ama. Tara na, anak. Habang naglalakad sila, narinig nila ang iyakan at pagmamakaawa sa likod. Ngunit hindi na lumingon si Celestine. Sa may pinto, sumulyap siya. Nakita niya silang nakapambahay at nakayapak. Kaawa-awa. May namuong luha sa kanyang mata, ngunit hindi ito tumulo. Tapos na kong bulong niya. Ang 8 taong impyerno ay natapos na. 1 taon ang lumipas. Sa opisina ng CEO, sa pinakatuktok ng gusali ng Lux Galleria, nakatingin si Celestine sa labas. Ang kanyang itsura ay ibang-iba na. Kumpiyansa, matagumpay. Isa na siyang CEO. Natapos ang divorce case. Dahil sa mga kasong kriminal, pumayag si Marco sa lahat ng kondisyon. Walang ari-ari ang nakuha si Celestine mula sa kasal. Wala naman talaga siyang pag-aari doon. Sumali siya sa kumpanya ng ama at dahil sa kanyang galing, mabilis siyang umangat. Itinaas niya ang benta ng 30%. 3 buwan na ang nakalipas, ipinasa sa kanya ng ama ang posisyon ng CEO. 6 ng gabi, nasa isang TV station si Celestine para sa isang interview. Madam C, paano po kayo nawala ng 10 taon? Tanong ng host. Namuhay po ako bilang isang ordinaryong may bahay, ngumiti si Celestine. Ang panahong iyon ang nagpatatag sa akin. Kailangan mong maranasan ang ilalim para malaman ang halaga ng tuktok. Ano po ang plano ninyo para sa Lux Galleria? Gusto kong ipakita kung ano ang tunay na luxury. Hindi ito tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga sa sarili. Iyon ang tunay na luxury. Sa parehong oras, sa isang masikip at amoy-amag na basement sa isang sulok ng Maynila, nanonood ng TV si Aling Nena habang kumakain ng malamig na instant noodles. Ang dating magarbong babae ay nakapambahay na lang ngayon. Kasalanan niya lahat. To, sabi niya, kasalanan mo, sagot ng asawa. Si Marco naman ay nakaupo lang, napapalibutan ng mga classified ads, hindi makahanap ng trabaho. Matapos matalo sa kaso, nawala ang lahat ng kanilang ari-arian. Baon sila sa utang na 25 milyon. Iniwan na rin sila ni Michelle. At sa TV, nakita nila si Celestine maningning at matagumpay. Ang tunay na luxury ay ang pagmamahal sa sarili. Umiyak si Aling Nena. Puno ng pagsisisi. Tinitigan ni Marco ang TV. Ang babaeng 8 taon niyang asawa ay sobrang layo na. Tanga, bulong niya, hindi malaman kung para kanino. Sa kanyang sasakyan, kausap ni Celestine ang kanyang ama sa telepono. Anak, mag-dinner tayo bukas. Sige po, Papa. Pagbaba ng telepono, tumingin siya sa maningning na city lights ng Maynila. Isang tanawin na hindi niya kailanman inakala 1 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang 8 taong pagdurusa. Ngunit ang lahat ng iyon ang bumuo sa kanya ngayon.
Pagdating sa bahay, tumingala siya sa langit, puno ng bituin. Ang parehong langit na tiningnan niya isang taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon kapayapaan at kaligayahan ang nararamdaman niya. Ngayon nagsisimula na ang tunay kong buhay, bulong niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang pagsara nito ay hudyat ng tuluyang pamamaalam sa nakaraan. Ang bagong umaga ng Reyna ay nagsisimula na.